Yun, rolling na ba tayo? Uy, yun. Kamusta mga ka-review? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, meron tayong bagong i-review na isang spring type pistol. Yun. At ibabahagi ko rin sa inyo mga lods sa mga nakaraan kong mga pellet gun na in-upgrade ko mga lods. Yun. So wag na natin patagayin pa. Ito ang FN57 Herstal Belgium Springer pistol mga lods. Yun. Napakahaba tignan ng magazine niya na extended dito mga lods. You know, pwede kang gumanito sa paghawak. At meron din siyang isa pang magazine na kasama mga lods. Eto. Ayan. Eto nga pala malipitang view ng ating item mga lods. You know, sabi dito made in Japan, pero dun sa kanyang plastic na lalagyan mga lods na may karton, made in China. So nakatak FN Herstal Belgium, pero FN57 to mga lods. Ayan, meron pa siyang ibang engraving dito. Tapos meron siyang rails dito sa baba, pwede natin lagyan ng flashlight at laser. Ito kahaba ang kanyang magazine, no? Pero yung kanyang mailalagay na BBs mga lods, parehas lang. Ayan, parehas lang yung dami. Ganito naman kung maikli. Ayan. Tapos yung kanyang back at front iron sight. Yung kanyang back iron sight mga lods, walang gitna. Ayan. So nasa sa inyo na yun kung gagawan nyo. At sa unang tingin mga lods, mukha siyang real size. Malaki din. Nandito ang kanyang mag-release button. Ayan. Ayan. Saka nailalak din pala ito mga lods. Ayan o, yung kanyang safety. Kapag nakaitaas, hindi na ikakasa yung kanyang charging handle. Ayan, or yung kanyang slide. Tapos pag nakababa, pwede na. Yun. Sheesh. Try na natin. Eto mga lods, yung layo natin sa target ay nasa around 9 meters. So try muna natin yung kanyang accuracy. Patamaan natin yung dilata. Yun, napakaganda ng kanyang accuracy mga lods. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, 10 yung highest, nasa 8 yung kanyang accuracy mga lods. Kunting kembot lang pababa kasi malapit lang yung target kaya natatamaan siya. Pero wala siyang hop up mga lods, kaya nagko-curve down na siya kapag nasa likod na ng dilata yung bala natin. Around 10 to 15 siguro mga lods na meters, magko-curve down na ang kanyang bala or lipad ng bala. So try natin yung karton kung kaya ba niyang butasin. Yun, kita niyo naman mga lods, tumatalbog yung mga bala, hindi tumatagos doon sa karton. Pero tignan natin yung nagawa niyang damage.
So ito nga pala yung nagawa niyang damage mga lods. Mga pasa lang. Ayan. Di gaano lumubog. Ito mga lods. Ayan, ito. At ito din. Dati pa to sa karton na to. Nagamit ko na kasi itong karton mga lods sa dating mga videos. Ayan. So hindi siya tumatagos. Hindi siya gaano kalakas. Pero masakit-sakit na din yan mga lods, you know. Yun mga lods, bonus round tayo ng video na to. Ito nga pala yung mga pellet gun na in-upgrade ko mga lods. Syempre, mga M690. At itong napaka-rare na Decobra M416. Ayan. May half-up na to mga lods. Kaya umaabot na ng malayo ang tira nito mga lods. So, i-test fire natin to mamaya. At meron din tayo ito M690 na nilagyan ko ng magandang grip yung kanyang hawakan mga lods. Ito mga lods, oh. Sandpaper yan mga lods na sinuper glue ko dyan. So maganda ng pagkapit ng kamay natin mga lods kapag ikakasan natin yung M690. Sheesh, ang ganda ng silver yung. So yung dalawang M690 nilagyan ko rin ng sandpaper para madali na lang hawakan. At meron na din itong half up mga lods, kaya malayo-layo na rin yung inaabot ng kanyang bala. At eto mga lods, napaka bizarre ng pag-upgrade ko nito mga lods. Dalawang shotgun na pinagdikit ko mga lods, you know. Yun. Sheesh. Pakita ko sa inyo. Eto mga lods, yun. Tapos naka sandpaper din yung hawakan. Yan, oh. Matigas siyang kasama lods, pero wala kang takas nito mga lods pag tinamaan ka ng dalawang shots. Sheesh, mabigat na din yun. At dito naman tayo sa isang M690 shotgun din mga lods na napakahaba ng barrel. Yun, nilagyan ko to ng brass barrel mga lods para extended ang kanyang barrel. So para na siyang sniper. Kulang na lang lagyan to ng scope mga lods kasi meron na din itong half up. Ito nga pala, kita ko sa inyo, you know. Sheesh, napakabigat. Tapos itong buttstock mga lods, karton lang yan na niliguan ko ng super glue. Ayan, kaya ayan, oh, napaka tibay ng tunog, oh. At di basta-bastang ayan napipindot kasi babad yan ng super glue. Niligo ko ng super glue. Ayan, napakadikit. Yun. So, test para na tayo. Alright, accuracy test dun sa dilata mga lods. Das doon naman sa karton. Boom. Tumagos. Uy, tinmahan ka. Eto, balik ulit tayo. Yun,
Ganda ng kanyang accuracy mga lods sa ganitong distansya. Napaka straight talaga. Kung saan mo siya gustong i-aim, doon talaga tatama yung bala. Tas tumatago siya sa karton mga lods. Napakayayay talaga nitong M690 upgraded. Shish. Yeah, ito mga lods, 2 barrel. Yaon. Lalagyan ko pa sana to ng buttstock mga lods, pero naubusan pa ako ng materyales. Kaya test fire muna. Yay. Hinihirap ikasa mga lods. Nasa harapan ko kasi yung camera. Tumatama yung camera sa likod ng laruan. Kaya nahihirapan ako ikasa. Pero madali lang siya ikasa talaga mga lods. Lalo na kapag may buttstock na sana to. Ganun siya kadali ikasa mga lods. Nandito kasi yung camera sa harapan ko kanina, kaya mahirap siyang ikasa. So try natin yung mahabang M690. Yun, napaka-accurate niya mga lods sa ganitong distansya. Sa karton naman, tingnan natin kung kaya kong butasin. Gagawa niyang butasin mga lods. Alright, ito namang M416 na Di Cobra mga lods. Try natin. Sheesh. Ito. Yung accuracy muna. Mahirap siyang i-aim mga lods kasi wala kasi siyang iron sight. Medyo nakababa yung pag-aim ko. Yun, dapat nakataas. Yun, maganda ang kanyang accuracy sa ganito kalayo mga lods. Tapos tingnan natin kung tatagos. Ay, tumatagos din. Uy, hindi pala. Pero malalim yung lubog ng bala mga lods. Yun, dumikit. Bus na pala. Shish. Maganda din. Hindi madaling nagko-curve down yung bala. Long range. So yun ang bagong pellet gun natin mga lods. At mga kakaiba kong upgraded na pellet gun mga lods. Yun. Ito nga pala yung karton ng FN57 mga lods. Yun o. Yan. Kapag ganito ang karton, yung original yung mabibili nyo.
So yun, dito nagtatapos ang video natin. Sana nagustuhan nitong mga upgrades ko. Ayan. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe at i-click mo rin yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator. Peace out.